Yo, what's up? Kumusta kayo dyan? Time check natin ay 10:55 na ng morning, no? So, dahil Sunday ngayon, linggo, kumusta yung Sunday natin dyan? Happy Sunday, solo! Ha ha ha! Yeah, yeah, yeah! So, good morning. Dahil Sunday ngayon, gusto ko lang ikwento sa inyo yung mga natutunan ko sa loob ng isang linggo, no? Kung ano yung mga aral na natutunan natin. Meron kasi ako ang nakilala nung ito ay kwento tungkol sa pagninegosyo. Pagninegosyo, yung pagtulong natin para sila ay makapagnegosyo. Ito yung kwento na to. So nung mga nakaraang linggo kasi, meron akong nakilala, isang vlogger din, sikat na vlogger. Tapos napagkwentuhan namin ang tungkol sa pangi-scam. Hindi pangi-scam, tungkol sa pagnenegosyo kasi na ano niya sa akin na gusto niya rin daw magnegosyo. So sinabi ko na ano bang pwede mong magawa, ano bang kaya mong gawin. Bilang kasi hindi pala ako nagpapakilala. Ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner na may negosyong kumikita na talaga ang salon. Tapos, meron akong 9 years na karanasan sa pagpapatakbo ng negosyo. So, nagkwento siya kasi nag-open kami ng branch kasi nakilala namin. Na gusto niyang mag-start ng negosyo. So, ako, mag-start ka na ngayon na. Huwag mo lang antayin yung kailan pa. So, start ka na ngayon. Gusto niya, pag mga next year na daw, sabi ko, hindi na, ngayon na, mag-start ka na. So, hindi na namin siya nakakausap mula noon kasi na-busy rin siya. Pero, dito sa Digos, meron kaming kaibigan ding vlogger, naging customer namin siya, pero ngayon naging matatawag nating kaibigan. Nung una pa lang, siguro mga 1 year na siguro naming customer to. Nung una pa lang, punta yung salon, sikat rin to na vlogger dito sa Digos. Sabi niya na, sabi ko sa kanya, try mo kayang mag-business kasi dami mong followers. Basic na lang sa'yo yan, madali na lang sa'yo yan. So, sabi niya, medyo natatakot ako, sir, baka daw So, yun yung niya. Pero hanggang paulit-ulit siyang pumunta doon, nagpaplano na daw talaga siya na mag-business. So, habang papunta ng paulit-ulit siya doon, nag-usap-usap kami. Pero, nung nakaraang buwan lang, doon ko nalaman na nagbukas na siya ng kanyang business, no? Nakakatuwa lang na masaya ako bilang negosyante rin. Alam nyo bang, kung yung iba is nagagalit, naiinggit, naiinis pag mayroong negosyong nagbubukas, para sa amin masaya kami, no? Kasi, isa sa pinaniniwalaan ko sa buhay, dito sa mundo, no? Napakahalaga ng matuto tayong magnegosyo, ng merong negosyante sa pamilya natin. Isa sa mission ko rin yan, na yan yung ginagawa ko ngayon, na dapat maturuan ko yung mga kamag-anak ko na matuto din silang magnegosyo kasi nasa negosyo ang labanan. Napakaraming problema sa bansang Pilipinas. Walang trabaho, mababa ang pasahod, malaki yung gagastusin mo sa isang araw, maliit yung maliit yung income. Tapos yung expenses natin, mga basic na needs, napaka problema. So, masaya ako kung meron naman tayong mabudol. Meron tayong maturuan na mag-business din kasi ang laking tulong yan sa bansang Pilipinas dahil yan lang yung pinaniniwalaan ko na mabago yung buhay natin. Lalo na kung galing ka sa pinakamahirap na parte, negosyo lang ang pwede mong gawin para mabago mo yung buong henerasyon. Kasi kung magtatrabaho ka, ang kaya mo lang buhayin dyan, kaya mo lang paasensuhin dyan yung sarili mo lang, yung pamilya mo lang. Pero kung magnegosyo ka, maaari pang makasolve ka ng problema sa trabaho, makapagbigay ka ng trabaho, pati yung mga kamag-anak mo ma-impluwensyahan mo na magnegosyo rin. Tapos, pati yung ibang tao, mag-start rin ng magnegosyo. Napakalaki ng solusyon na natin sa problema sa Pilipinas. Pero mag-umpisa tayo
sa buhay-bahay natin, no? Sa ating mga kamag-anak, kung meron lang tayong maimpluwensyahan na isang tao para mag-start ng negosyo, napakaganda na nun, di ba? So yun na nga, nag-start na siyang mag-business, no? So pinuntahan namin siya noong last 3 weeks na siguro. Tapos nag-congrats kami, masaya kami sa progreso niya bilang baguhan, kakaumpisa niya pa lang. Kinakabahan daw siya, so tinuro natin yung mga paano natin iskamin yung ibang tao. Hindi, tinuruan, guide lang natin siya ng konti kung may mga tanungan. So yun lang, masaya lang ako. At dito nga, dahil session 6 na ngayon sa swimming lesson ni Natalie at Scarlett, pinasali ko kasi sila ng swimming. So ngayon, alam nyo na, nagmo-motivate tayo ng ibang tao na mag-start mag-business. So, yung ano dito, kwento dito, meron kaming instructor sa swimming lesson ni Natalie. Tapos, nung mga nakaraang linggo, nag-usap kami tungkol sa buhay-buhay, ganito, kahirap, saan kami nanggaling, paano kami nakaangat. So, parang na ano siya, na na impluwensyahan din, na gusto rin niyang magnegosyo. So, nung nag-usap kami, matagal na rin, 1 week. So, nagpa-enroll ako ng anak ko, si Natalie. So, yung mama niya kasi is nasa school. So, nandun rin pala yung asawa niya. So, naikwento niya na, yun nga daw, na ang balak na magnegosyo rin nila. So, alam mo ba yung balak pa lang nilang magnegosyo, no? Dahil nakwentuhan mo kung paano nga ba kasarap sa negosyante, kung gaano karami yung pera natin, kung gaano karami yung problema natin. Pala, sorry. So, na ano ko, na masaya ako ngayong linggo na to dahil pakiramdam ko, meron akong nagawa na mabuti, na hindi ako nagbigay ng pera sa kanila, hindi ako nagbigay ng hanap buhay sa kanila. Pero yung realization o yung ah, pag-motivate sa kanila na mag-start ng business, hindi para yumaman. Kasi automatic yun, pag malaki yung pangarap mo, malaki yung goal mo, marami kang problemang sinulusyonan, marami kang trabaho na naibigay, nabigyang trabaho, yayaman ka talaga automatic. Pero masaya ako ngayong Sunday na to dahil meron akong na parang nabigyan ko siya ng pagkakataon sa buhay, no, na mabago ang mga pamilya natin. Kasi sa amin kasi napakahirap namin, no? Napakahirap namin na halos wala kaming makain. So nagbago yung buhay namin yun at gusto ko, goal ko, vision ko sa buhay na makapagbigay rin ng trabaho sa maraming tao at kaya rin naming mapa-asenso gamit ang aming negosyo ngayon. Zel Salon, pangmalakas ang salon ng Mindanao. Naghanap kami nga pala kami ng mga magiging leader, nagiging partner ng aming negosyo. Malaki na po ang namin, pangarap namin. At naghanap kami ng gusto naming matulungan. So nag-hire kami nga ng hairstylist na gustong matuto at gustong umasenso sa buhay. At nga pala, muntik ko nang makalimutan, malapit nang magbubukas ang franchising, prangkisa ng ating Zel Salon, pangmalakas ang salon ng Mindanao. Kaya abangan nyo ang pagbubukas. So balik tayo sa topic, no. Yun lang, masaya ako ngayong Sunday na to dahil meron akong nagawang mabuti sa kapwa. Hindi naman sa pagbibigay ng pera, pero yung nabigyan mo sila ng parang idea na paring makapagbago ng buhay o henerasyon nila. Depende na lang kung sa ano. So sa mga gustong mag-start ng mag-business diyan, gawin nyo na lang. Subukan nyo. Pero wag nyo kung nagtatrabaho kayo, wag nyo iwan yung trabaho nyo siyempre. Wag kayong bigla na lang tumigil tapos hindi yun. Mag-start lang kayo kahit sa bahay lang. Umpisa-umpisa. So yan lang ngayong Sunday na to. Happy Sunday sa lahat at huwag nating kalimutang magdasal at humingi ng tulong sa may kapal. Dahil ang lahat ng meron tayo ay hindi dahil sa atin, no? Ito ay dahil sa Kanya binigay sa atin kung karapat-dapat ka dyan. So, ang gagawin natin dito is trabaho-trabaho, lakyan yung pangarap at kung may gusto ka, gawin mo na ngayon. Trabahuin mo na. Gusto mong magnegosyo, magtrabaho ka na. Gusto mong masenso, gawin mo na. At kung gusto mong umangat sa buhay,
trabahuin mo, solusyonan mong lahat ng problema. Dahil naniniwala ako na kung gusto mo, gusto mo. Gusto mong umasenso, gustuhin mo. Kung maraming problema, gusto. Kasama talaga yan. Solusyonan mo na lang ang problema at makakarating ka sa saan mo papupuntahan. Sana dadami pa ang mga negosyante sa Pilipinas dahil palubog na tayo. Pabagsak na tayo. Hindi ko alam, basta tagilid yung bansang Pilipinas. Bye-bye! Kailangan natin trabaho, negosyo.